Magandang araw na uli mga boss. Ang problema ni customer, nagkaroon na ng kalampag dito sa sasakyan niya. At nang chinek up ko yan, dito sa shock absorber niya sa harapan, meron na siyang kaunting leak. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, gamit itong impact wrench ko, tinanggal ko na itong gulong. At ang gagawin ko susunod ay tatanggalin ko naman itong shock absorber niya. Papalitan ko na yan ng bago mga boss. Sa pagtanggal naman ng shock absorber mga boss, gamit ka ng back sensor number 14. Luwagan mo yung tatlong nut dito sa shock mounting. Medyo masigip lang yung position mga boss pag tinanggal mo itong nut. Pero pag naluwagan mo na yan, pinaka the best, kamayin mo na para mas mabilis mong matanggal yung mga nut. At dahil sa mahigpit pa nga itong isang nut na nakalagay, niluwagan ko pa yan gamit itong back sensor number 14. At pag maluwag na yan mga boss, gaya ng dati, kamayin mo na para mas mabilis mong matanggal itong nut. At dito naman sa kabilang dulo ng shock absorber, gamit yung socket wrench sa number 19, tinanggal ko na yung bolt niyan mga boss. Kung makikita nyo, inimpak ko na nga para mas mabilis. Tapos dito naman sa upper arm niya, gumamit ako ng socket wrench sa number 17 dyan. Tatanggalin ko rin yan mga boss, yung bolt dito sa upper arm. Kasi mga boss, hindi mo matatanggal itong shock absorber kung hindi mo ihang itong upper arm niya. Kailangan nakabukay itong upper arm para mailusot mo itong shock absorber pag tinanggal mo. Kaya kung makikita nyo, tinatanggal ko na rin itong upper arm. Pero hindi naman totally gaya na sinabi ko na tatanggalin ko ng todo itong upper arm. Tatanggalin ko lang yung dalawang bolt niyan sa magkabilang gilid, tapos hihilahin ko itong upper arm para mailusot ko naman itong shock absorber. At dito sa kabilang side mga boss, meron din dyan bolt and nut na tatanggalin ako dito sa upper arm. Number 17 din yung ginamit ko dyan na socket wrench. Pag naluwagan nyo na yan mga boss, kung kaya namang kamayin nyo na yan para matanggal nyo ng mabilis itong bolt and nut dito sa upper arm. Dahil sinatanggal ko na yung dalawang bolt dito sa upper arm mga boss, kung makikita nyo, hinila ko na itong upper arm. Inilihis ko na siya. Tapos gamit ka ng back sensor number 14 para matanggal mo sa pagkakabracket itong ABS wire pati itong brake hose dito sa shock absorber. Dalawang bolt lang naman tatanggalin nyo dyan. Nakita nyo naman yung una, yung holder dito sa brake hose niya. Tapos pangalawa dito naman sa holder ng ABS. Ayan yung tinanggal ko mga boss. At dahil okay na ako dyan, gamit yung socket wrench sa number 14, tinanggal ko naman itong nut dito sa stabilizer link bushing. At dahil sa meron pang isang bolt dito sa bracket ng brake hose mga boss, tanggalin nyo rin yan para tuluyan nyo nang matanggal itong nakabracket dito sa shock absorber na brake hose. At dahil wala na nakakapit dito sa shock absorber, nakita nyo diba, natanggal ko na yan. Tapos gagamit ka ngayon dyan ng coil spring compressor para matanggal mo itong shock absorber. Hindi pwede mga boss na basta-basta nyo nilang kakalasin itong shock absorber. Luluwagan nyo yung nut dito sa shock mounting. Hindi pwede yun. Kailangan gumamit kayo ng coil spring compressor. Ayan yung inilagay ko dito sa coil spring. Dapat mga boss, paikliin nyo muna itong coil spring bago nyo luwagan itong nut dito sa shock mounting. Nakita nyo mga boss, natanggal ko na itong nut dito sa shock mounting. Pero walang reaction yung coil spring dahil nga sa ginamitan ko yan ng coil spring compressor, hindi yan pipitek. At kung makikita nyo, maluwag kong natanggal itong lumang shock absorber. Ito na ngayon yung bagong shock absorber mga boss, Nailabas ko na siya dito sa karton at ito naman yung bagong bushing mga boss, ipakita ko sa inyo yan. Pag bumili ka kasi ng bagong shock absorber mga boss, kasama na yung mga bushing yan, pati yung bagong washer, magkakasama na yan sila. Ito yan mga boss, yung tinanggal ko sa plastic. Tapos yung dalawa dyan mga boss, yung washer tsaka yung bushing, yan ang una nyong ilalagay. Pag nailagay nyo na mga boss, pwede mo na ngayon itayo itong shock absorber mo at nang mailagay mo na itong coil spring. Ayan. Huwag kayong mag-alala dahil pag inilagay mo naman itong coil spring dito sa shock absorber, hindi ka naman dyan maliligaw dahil meron naman yung guide. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong insulator kasama yung boot nitong shock absorber. Tapos isunod mo nang ilagay dyan yung shock mounting niya, tapos yung bushing, tsaka yung washer ng shock absorber, yung nut niya na number 17, tsaka mo ngayon siya higpitan. At pag okay na, nahigpitan mo na yung nut dito sa shock absorber, yung number 17, pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring compressor mo. Luluwagan mo lang yan mga boss kung saan nang bubuka itong coil spring compressor. Ayan, makita nyo naman mga boss, naluwagan ko na yan, hindi ko lang naipakita sa inyo. Ganun lang naman ang paggamit ng coil spring compressor. At dahil nga sa natanggal ko na yung coil spring compressor mga boss, pwede ko nang ibalik itong shock absorber dito sa dati niyang position. Tapos unahin yung lagyan ng nut dito sa shock mounting niya. Yung tatlong nut na number 14, ilagay nyo na yan mga boss, tsaka nyo ngayon siya higpitan. Pasensya na kayo mga boss kung magalaw itong camera dahil nga sa maskip talaga yung position ko dyan sa paggawa. Gusto ko lang naman makita nyo para magkaroon kayo ng idea
kung paano ko inilagay yung tatlong nut dito sa shock mounting at kung paano ko yan hinigpitan. Pakita ko sandali itong lumang shock absorber mga boss. Kung makikita nyo, di ba? Bigay na talaga siya eh. Kaya itong sasakyan ni customer, meron na siyang kalampag. Ayan o, kung makikita nyo, di ba? Kaya nga nung napalitan ko yan mga boss, naging okay na itong sasakyan ni customer na wala na yung kalampag niyan. Balik ako dito sa bagong shock absorber mga boss. Ilalagay ko na yung brake hose niyan mga boss dahil dito yan nakabracket sa shock absorber. Meron yan dalawang bolt na number 14 mga boss na ilalagay ka dito sa bracket ng brake hose. Ipinakapit ko muna yung bolt dyan mga boss, tapos dito ako sa shock absorber ilalagay ko yung bolt niyan. At para hindi ako mahirapan mga boss, kung makikita nyo, iginak ko yan dito sa lower arm para may isentro ko ng mabilis dito sa shock absorber. Pag inilagay ko yung bolt, hindi ako masyado mahirapan. Hindi ko man ma-perfect sa pagsentro mga boss, at least kahit papano, saglit na lang yan na mailagay ko itong bolt. Mahalaga kasi may pasok ko lang sa bukana itong bolt, pwede ko naman na yung paluin ng ball hammer ko para tuluyan ang pumasok itong bolt at nang mailagay ko na itong nut. At pag okay na, dito naman ako sa holder wire ng ABS, ibalik ko na yan sa dati niyang position para mailagay ko na rin itong bolt. Pag naipakapit ko na yan sa thread niya, gamit itong back sense sa number 14, higpitan ko na yan. At pag okay na yan mga boss, mahigpit na itong bolt dito sa holder ng ABS. Dito naman ako sa bolt ng brake hose, hihigpitan ko na rin yan. Pati itong bolt and nut dito sa shock absorber, number 19 yan mga boss, i-final ko na rin yung higpit dyan. At dito naman sa stabilizer link mga boss, yung bushing niyan, pati yung washer niya, pati yung nut, inilagay ko na rin yan. At pag naipakapit ko na itong nut dito sa thread niya, higpitan ko na yan gamit itong socket wrench sa number 14. Tapos itong inilihis ko na upper arm mga boss, kung makikita nyo, inilalagay ko na rin yan. Ganun lang naman ang gagawin nyo mga boss eh. Kung saan nyo siya tinanggal itong upper arm, dun nyo rin siya ibabalik sa dati niyang position. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang bolt and nut niyan sa magkabilang gilid ng upper arm. At pag okay na, gamit yung impact wrench mo, higpitan mo na yan mga boss, kabilaan. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa dalawang bolt ng upper arm na number 17. At pag okay na, balik ka ulit dito sa bracket ng brake hose mo. May isa pa yung kulang na number 14 na bolt. Pag naipakapit mo na yung bolt dito sa thread niya, gamit ka ngayon ng back wrench sa number 14, tsaka mo siya higpitan ng maayos. At dahil okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon tanggalin itong jack na inilagay ko dito sa lower arm. Tapos isunod ko na dyan ilagay itong gulong. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut dito sa gulong mga boss, para hindi kayo magkaroon ng problema sa bandang huli. At muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang naman, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat.